Gawa tayo ng empanada. Ngayong araw ay taong kusina tayo dahil ito at naghahanda ako ng lulutuin namin para sa pananghalian. Buttered shrimp ang pananghalian namin pero ang daddy ang magluluto nito. Nililinis ko lang itong mga hipon para diretso luto na lang siya. Ako naman ito at gagawa ng empanada kaya nilatag ko na itong mga kailangan ko. Gumawa nga ako nito kasi nanghihingi ng recipe yung nanay ko. Bago ko nga ibigay ito, gumawa muna ako para lang sigurado. Nag-crave din kasi ako bigla kaya gagawa na rin ako ng pangmerienda namin. Ito nga at pinaghalo-halo ko na yung mga dry ingredients para makagawa ng dough. Kung gusto nyo nga rin ng ingredients nitong dough, ilalagay ko na lang sa comment section. Nagkamali pa nga ako dito kasi nakalimutan kong ilagay yung butter. Ang dapat kasi mauna itong butter sa tubig. Mas madali kasi siyang ihalo mga mare pero ito't minasa-masa ko na lang kaya nagawa din naman ng paraan. Medyo nakakangalay lang din talaga kapag ganitong kailangan mo magmasa. Next ay gagawa naman tayo ng fillings kaya tinakpan ko muna itong dough. Itong palaman naman na gagawin ko ay chicken kaya naghiwa na ako ng carrots at patatas. Sobrang tipid nga lang nito lalo na kung dadamihan natin ng gulay. Naghiwa na nga rin pala ako nito mga panggisa kagaya ng sibuyas at bawang. Dito naman sa kalan ko ayan at nagsimula na akong pakuluan itong chicken breast. Isang hati nga lang ito at makikita nyo mamaya kung gaano karami ang magagawa ko. Dito naman sa mga gulay ko nakagamit ako ng tig 2 carrots at patatas. Ang paggawa naman ng palaman ay super easy lang. Nagpainit lang ako ng mantika tapos igigisa lang natin itong bawang at sibuyas. Sunod na dyan ay itong mga gulay natin. Pwede nga rin kayo dyan maglagay ng green peas kaya lang ako hindi naglalagay kasi hindi naman kami kumakain nun. Hinimay ko na rin itong mga manok na pinakuluan ko dahil ipong sasahog natin ito. Sa timpla naman naglagay lang ako ng chicken powder, paminta, oyster sauce, toyo, asukal at konting asin. Kapag nagluluto madalas wala talaga akong sinusunod na measurement. Tansya-tansya lang talaga at kailangan lang natin pagkatiwalaan ng panlasa natin. Itong pinagkuluan ng manok nilagay ko dito sa ginigisa ko para mas madaling lumambot itong mga gulay. At habang pinapalambot nga yung carrots at patatas, ito at magagawa naman kami ng dough. May little assistant ka ako dito mga mare nakatulong ko sa pagbilog ng dough. Kapag ganito yung mga ginagawa ko sa kusina, palaging tumutulong. Anyway, okay na rin pala itong mga pinapalambot kong palaman. Papalambutin lang natin ito tapos pwede na natin siyang ibalot. Sobrang dami nga nitong nagawa ko mga mare kaya gagawa ulit ako ng pangalawang batch nitong dough. Hindi ko pa napaperfect ang pagbabalot ng empanada pero pwede na to kasi pang bahay lang naman. Bale, naglagay lang ako ng 1 kutsarang palaman at binalot ko lang dito sa dough natin. Anyway, ito na nga pala lahat ng nagawa ko at 19 pieces ito. Kalahati lang din yung palaman na nagamit ko kaya itatabi ko pa yung kalahati. Prinito ko na din pero kung gusto niyo ng less oil, pwede niyo rin siyang i-bake. Fast forward mga mare, ito na yung mga nalutong empanada. Maganda rin itong pang stock sa ref, ipi-freezer nyo lang yung mga nabalot, tapos piprituhin nyo lang yung kakainin nyo. Ito na nga rin pala yung pananghalian namin, kain po tayo. Share ko na din sa inyo itong na-order kong malaking kawali. Stainless steel wok nga pala ito at maganda siya kasi hindi kinakalawang. 43cm nga pala ito pero meron pang mas malaki. Ang ganda ng quality nito at isisison lang natin ito para hindi dumikit yung mga lulutuin. Ang laki na nga nito at sigurado akong marami ang maluluto natin dito. Ala ito nga niready ko na yung kawali at magpapakulo tayo ng tubig. Napanood ko nga lang ito kaya ayan at ginagaya ko lang kung paano magsison. Kapag kumulo naman na itatapon lang natin itong pinagkuluan na tubig. Pagkatapos ay kailangan natin painitan lahat ng sides nito. Kapag umusok na sa sobrang init ay pwede na nating lagyan ng mantika. Ginamitan ko lang din ng spatula para makover lahat ng sides. Saktong-sakto talaga ito mga mare kasi hindi na kami manghihiram ng kawali kapag kami handaan. Mainit na nga rin pala itong mantika namin kaya ayan at sinubukan ko na magluto ng isang itlog. Nilagyan ko lang ng asin at maya-maya pa ay okay na itong prinito nating itlog. Share ko na din itong na-order kong basahan na sobrang cute lang. Sunflower nga pala ito at 60 by 60 cm yung size niya. Ilalagay ko ito sa gilid ng ref namin dahil madalas merong natatapon na tubig dito. Ang cute lang niya mga mare at pwede rin siyang ilagay sa mga kwarto, sala. Ito yung likod niya, napakalambot. Tapos ito naman yung likod niya. Hindi siya masyadong madulas kasi meron siyang anti-slip. Kung may mga gusto nga kayo dyan, ilalagay ko na lang sa comment section.